Mahigit 500 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa barangay Tatalon, Quezon City. Posibleng nagsimula daw umano sa naiwang niluluto. Simula lang nitong buwan ng Marso na tinaguriang pamanding Fire Prevention Month, 84 na sunog na ang naitala sa Metro Manila. Hindi pa kasama dyan ang sunog kanina sa Tatalon. Mula sa Araneta Avenue sa Quezon City, nakatutok live si Mark Zambrano. Mark? May unti-unti na nga bumabalik sa normal ang daloy ng trapiko dito sa Araneta Avenue. Pero kanina, tinatayang 2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok sa sunog na naganap dito sa Barangay Tatalon, Quezon City. Mabilis ding kumalat ang apoy nang umihip ang malakas na hangin. Ang nangangalit na apoy na ito ang bumungad sa amin pagdating sa Barangay Tatalon, Quezon City, pasado alas 11:30 kaninang umaga. Mabilis na tupok ang mga bahay na yari sa light materials. Tila nagdilim nga ang kalangitan sa kapal ng usok na nagmula sa nasusunog ng mga kabahayan. Paminsan-minsan ay makakarinig pa ng mga pagsabog na ayon sa Bureau of Fire Protection ay posibleng mga tangke raw ng LPG. Sa loob lang ng isang oras, halos naabo ang may 200 bahay. Apektado ang mahigit 500 pamilya na karamihan ay mga informal settlers umano. Nahirapan din ang mga bumbero na pasukin ang mga eskinitang papasok ng compound. May kasikipan kasi ang lugar, kaya't napilitan silang bugahan muna ng tubig ang mga bahay mula sa labas. Nagkusa na ang ilang mga residente na umakyat sa bubungan para tulungan ang mga bumbero. Marami pilit sinasagip ang kanilang mga kasangkapan. Ang mga naisalbang kagamitan na inilagay sa tabing kalye, bantay sarado laban sa looters. Sa laki ng lumalagablab na apoy at sa pangambang madadamay sa sunog ng kanilang bahay, pati ang mga residente sa kabilang gilid ng Araneta Avenue nagkusang buhusan ng tubig ang kanilang bahay para hindi magningas. Hindi naman makapaniwala ang marami sa kanilang sinapit. Ano nangyari? Sir, bigla nang tumawag sa barangay. Oh. Dito na nagsimula sa 6:30. Masunog, kaya napaka-respond din agad kami. Hindi pa namin alam kung... Yung bahay mo sa loob din? Oo, sa loob din. Ano, may nakuha ka pang gamit? Meron din kahit konti, pero iba, wala na. TV lang. May sinabi ba sila kung ano yung inuman? Wala pa naman. Sa ngayon, wala pa kaming... Sa kabutihan pala, di wala namang naiulat na nasawi sa sunog. Pero may 2 nagtamo ng minor injuries. Ang Bureau of Fire Protection patuloy daw sa pag-iimbestiga sa pinagmulan ng apoy. Pero may initial findings na raw. Ayon sa ating initial na investigation, ang sunog ay nagsimula sa bahay ni Cristina Abelia. Ito ay isang 3-story residential house. Ang sunog ay nagsimula sa ground floor ng bahay niya. Wala pa tayong cause, pero ang ng ating mga investigador, baka ito ay nagsimula sa pagluluto. Mike, ayon sa mga residente dito, taong 2007 na nagkaroon ng malaking sunog dito sa Barangay Tatalon. At ayon sa kanila, sa kabuuan, 4 na beses daw silang susunugan dito sa Barangay Tatalon. Mike? Pakiulit, Mark, 4 na beses sila nasusunugan? Tama yun, Mike. Sa bawat 4 na taon? beses na silang nakakaranas sa loob ng 3 taon dito sa Barangay Tatalon. Sa loob ng 3 taon, 4 na beses? Tama yun, Mike. Ako po, maraming salamat, Mark Zambrano.